Magandang araw po mga kababayan. Narito na naman tayo para sa pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 20, 2024, Sabado. Bagaman hindi pa ganap na bagyo ang low pressure area, LPA, na ating minomonitor, nagsisimula na itong makaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Kung bago lang kayo dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa pinakahuling balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Ayon sa pinakahuling update, ang LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, ay mas tumataas ang posibilidad na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Posibleng ngayong hapon o bukas ng umaga ay magiging bagyo na ito at tatawagin itong Christine. Sa ngayon, ito ay namataan sa layong 1,395 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Bagaman malayo pa, ang lawak ng kanyang sirkulasyon ay nagdudulot na ng epekto sa ilang bahagi ng bansa. Kapag naging bagyo na ito, ayon sa forecast ng PAGASA, may posibilidad itong maglandfall sa Northern Luzon or Central Luzon. Gayunpaman, maaari pang magbago ang direksyon nito habang nananatili pa ito bilang isang LPA. Kapag tuluyan na itong naging ganap na bagyo, mas makikita na natin ang eksaktong track nito. Sa ngayon, ang extension o trough ng LPA ang nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Batay sa iba't ibang weather forecasting systems na ginagamit natin, asahan na mas lalapit pa ito sa bansa sa mga susunod na araw at magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Lunes, inaasahang lalo pa itong magiging malakas habang papalapit sa ating bansa at nasa loob na ng PAR. Sa Martes, malapit na ito at pagdating ng Miyerkules, posibleng tumaas ng bahagya. Sa Huwebes, maaaring maglandfall ito sa Northern Luzon base sa Global Forecast System, GFS. Ibig sabihin sa Huwebes at Biyernes, magiging maulan sa bansa kung ito nga ang magiging track ng bagyo. Samantala, may isa pang bagyo na nasa labas ng PAR, ngunit hindi ito inaasahang papasok sa ating bansa. Narito naman ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa extension ng LPA. Mag-ingat sa posibleng flash floods or landslides, lalo na kung magkakaroon ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BRMM, Sarangani at Palawan, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Sa silangang Visayas at Bicol Region, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng extension ng LPA. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga panandaliang kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Posibleng makaranas ng flash floods or landslides kung malakas ang pag-ulan, particular sa hapon o gabi. Maging handa tayo sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar na apektado ng trough ng LPA at ITCZ. Ugaliin din ang pagdadala ng payong at manatiling alerto sa mga abiso ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang sakuna gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Tandaan, ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling nakatutok para sa mga pinakabagong balita mula dito sa aming channel. Maraming salamat sa inyong pagtutok at patuloy na mag-ingat. Stay safe, mga kababayan.